Minaltrato ng lalaki ang kanyang anak na bakla. Ngunit, makalipas ng ilang taon, nagulat siya nang makita kung sinong kapitan sa presinto. Laging pinangarap ni Arthur na ang kanyang anak na si Bernard ay susunod sa kanyang mga yapak, lumaki na malakas at matapang. Simula nang bata pa si Bernard, sinigurado ni Arthur na may pinakamagandang laruan itong sundalo, truck at mga gamit pang lalaki. Ang mga pader ng kwarto ni Bernard ay puno ng mga poster ng mga bayani, sundalo at atleta. Ang pangarap ni Arthur ay simple ngunit malalim. Nais niyang maging sundalo si Bernard, isang taong magpapakita ng lakas at dangal. Ito na anak, balang araw, magiging matapang kang sundalo, tulad nito. Salamat po, Daddy. Tandaan mo, Bernard, ang mga sundalo ay malakas at walang takot. Pinoprotektahan nila ang mahihina at lumalaban para sa tama. Opo, Daddy, magiging malakas at matapang po ako. Lumipas sa mga taon at 10 taon na si Bernard. Noon, napansin ni Arthur ang mga pagbabagong ikinabahala niya. Mas interesado si Bernard sa paglalaro ng mga manika ng kanyang kapatid, kaysa sa kanyang mga laruang sundalo. Bernard, bakit hindi mo laruin ang mga sundalo mo, o kaya ang bola mo? Gusto ko po laruin itong manika, Daddy. Mas masaya po ako rito. Hindi naglalaro ng manika ang mga lalaki, Bernard. Kailangan mong kumilos na parang lalaki. Pero bakit po, Daddy? Dahil hindi iyon ginagawa ng mga lalaki. Magiging sundalo ka, hindi ba? Sinubukan ni Arthur na iwaksi ang kanyang mga alalahanin, ngunit hindi niya ito matakasan. Isang gabi, pagkatapos ng isa pang araw ng pagmamasid sa mga kakaibang interes ni Bernard, kinausap ni Arthur ang kanyang asawa na si Julian upang humingi ng suporta. Julian, kailangan natin pag-usapan si Bernard. Ano iyon, Arthur? Hindi siya kumikilos na parang lalaki. Lagi siyang naglalaro ng mga manika. Ang gusto niya ay ang mga bagay na pambabae. Nababalisa na ako, Julian. Arthur, bata pa lang si Bernard. Dapat hayaan mo na lang siyang tuklasin kung ano ang gusto niya. Pero hindi na normal iyon, Julian. Ayokong lumaki ang anak ko ng ganito. Kailangan niyang maging malakas. Maging lalaki. Arthur, kailangan nating mahalin si Bernard kung sino siya. Ang pilitin siyang maging iba ay makakasakit lamang sa kanya. Hindi ko matatanggap iyon, Julian. Kailangan niyang magbago at sisiguraduhin kong mangyayari iyon. Arthur, pakiusap naman. Subukan mo namang umintindi. Kailangan ng anak natin ng pagmamahal. Hindi ang panghuhusga. Basta, gagawin ko ang lahat para maging tunay na lalaki siya. Isang hapon, dinala ni Arthur si Bernard sa isang tindahan ng laruan. Umaasang mahikayat siyang pumili ng mga bagong laruang panglalaki at tuluyang itama ang landas na nais ni Arthur para sa anak. Tingnan mo, Bernard, may bago silang mga sundalo at superhero, oh. Bakit hindi ka pumili ng isa? Daddy, tingnan mo itong magagandang damit. Pwede ba akong magsukat ng isa? Hindi, Bernard. Hindi nagsusuot ng damit na pambabae ang mga lalaki. Nandito ka para pumili ng laruan, hindi damit. Pero gusto ko po ito, Daddy. Tama na, uuwi na tayo. Habang pauwi, hindi na napigilan ni Arthur ang kanyang galit. Kailangan mo nang itigil ito, Bernard, ha? Hindi naglalaro ng mga manika ang mga lalaki at lalong hindi sila nagsusuot ng damit na pambabae. Kailangan mong kumilos na parang lalaki. Pero ayoko po, Daddy. Gagawin mo. Kailangan mong kumilos na parang lalaki o magkakaroon ka ng mga parusa. Naiintindihan mo? Lumalim ang tensyon sa bahay habang lumalaki ang frustration at pagkakaila ni Arthur. Hindi niya maisip na ang kanyang anak ay maaaring maging iba sa kanyang inaasahan. Ang mga pagtatangka ni Julian na palambutin ang puso ni Arthur ay tila walang bisa habang lalong naging determinado si Arthur na hubugin si Bernard sa kanyang ideya ng perpektong anak. Nang pumasok si Bernard sa high school, mas lalo siyang naging kumpiyansa sa kanyang identidad. Nakahanap siya ng kapanatagan at suporta mula sa mga kaibigan na tinanggap kung sino siya.
Patuloy na naging haligi ng kanyang lakas si Julian. Palaging nagpapalakas sa kanya na yakapin ang tunay niyang sarili. Dumadalo siya sa bawat exhibit ng sining, ipinagdiriwang ang bawat tagumpay, at ipinagtatanggol siya ng buong tapang sa tuwing nahaharap siya sa diskriminasyon. Ngunit ang lumalaking agwat sa pagitan ni Bernard at ni Arthur ay lalo pang naging malinaw. Ang pagtanggi at galit ni Arthur ay naging malamig at mapait na pagtanggi. Hindi niya matanggap na ang kanyang anak ay ipinagmamalaki ang pagiging bakla, at habang mas inuugnay ni Bernard ang kanyang identidad, mas nararamdaman ni Arthur na nagugunaw ang kanyang mga pangarap. Sa high school, umusbong si Bernard. Sumali siya sa art club, nag-excel sa kanyang mga klase, at naging pangulo pa ng LGBTQ+ Alliance ng paaralan. Ang kanyang karisma at talento ay nagniningning, kaya't hinangaan siya ng maraming estudyante at guro. Gayunpaman, sa kabila ng kanyang mga tagumpay, may anino na humahadlang sa kanyang mga tagumpay, ang pagbatikos ng kanyang ama. Sa kabilang banda, si Arthur, patuloy na lumulubog sa pangungulila. Laging tahimik, madalas na naghahanap ng ginhawa sa alak. Ang makita si Bernard na kumpiyansa at hindi alintana ang sarili, ay palaging paalala sa kanya ng kanyang nadaramang pagkatalo. Iniwasan niya ang mga event kung saan naroroon si Bernard at hindi tinatanggap ang kanyang mga tagumpay. Bawat pagkakataon na mag-cruise ang kanilang landas sa labas, sa kapitbahayan man o sa tindahan, hindi nila pinapansin ang isa't isa. Ang tensyon ay dama, isang masakit na katahimikan na nagsasalita ng maraming bagay tungkol sa kanilang sirang relasyon. Si Bernard ay nagmamasid sa kanyang ama, umaasa na may makikita siyang senyalis ng pagtanggap, ngunit ang mga mata ni Arthur ay laging malamig at malayo. Si Julian naman na naipit sa gitna ay sinubukang ibahin ang kanilang agwat, ngunit ang kanyang mga pagsisikap ay walang kabuluhan. Ang pagtanggi ni Arthur ay napakalalim at ang pangangailangan ni Bernard ng pagtanggap ay sobrang lakas. Habang mas pinapalakas ni Julian si Bernard, mas nararamdaman ni Arthur na siya ay nalalayo sa sariling pamilya. Isang gabi, ang marupok na kapayapaan sa kanilang bahay ay nabasag. Nasa sala sina Bernard at Julian, nag-uusap ng masigla. Si Bernard ay nagkukwento tungkol sa isang lalaki sa paaralan. Ang kanyang mga mata ay kumikislap habang inilarawan ito. Ma, siya talagang sweet at funny. Akala ko nga gusto niya rin ako eh. Sabi ni Bernard, may pag-asa sa kanyang ngiti. Ngumiti si Julian ng mainit, natuwa na makita ang kanyang anak na labis na natutuwa. Ang ganda niyan anak, basta maging totoo ka lang sa sarili mo ha? At kung siya ang tamang tao para sa'yo, magiging maayos ang lahat. Hindi nila alam, maaga pa lang ay nakauwi na si Arthur mula sa kanyang karaniwang pag-inom sa bar. Nakikinig siya sa pinto, galit na galit habang naririnig ang kanilang usapan. Ang banggitin na gusto ni Bernard ang isang lalaki ay ang kanyang limitasyon. Ano to kalokohan na to? Sigaw ni Arthur, nagmamadaling pumasok sa sala. Nagulat sina Bernard at Julian sa kanyang biglang pagdating. Hindi ko papayagan ng ganito sa bahay ko. Hindi nyo dapat pinag-uusapan to. Tumayo si Bernard, takot na napalitan ng tapang. Pa, ganito talaga ako. Hindi mo na ako mababago. Namula sa galit si Arthur. Hindi kita anak. Wala akong anak na magsasalita ng ganito. Sobra na ang paglapastangan mo. Pumagit na si Julian, nanlilimahid ang mata. Arthur, pakiusap. Anak natin siya. Kailangan natin siyang suportahan. Umiling si Arthur, puno ng pagkabigo ang muka. Hindi Julian, hindi ko susuportahan to. Hindi sa bahay ko. Malikod siya at lumabas. Babagsak na isinara ang pinto. Kinagabihan, napuno ng mabigat na katahimikan ng bahay. Pumasok si Bernard sa kanyang kwarto. Tumutulo ang mga luha. Damang-dama niya ang sakit ng pagtanggi ng kanyang ama. Nanatili si Julian sa sala. Wasak ang puso para sa kanyang anak at asawa. Alam na ang agwat sa pagitan nila ay ngayon isang bangin na. Si Arthur naman ay nag-iisa sa kanyang opisina. Muling nagbuhos ng alak. Ang imahe ni Bernard, masaya at nagkakwento tungkol sa isang batang gusto niya ay bumabagabag sa kanya. Hindi niya maiugnay ito sa kinabukasan na inakala niyang para sa kanyang anak.
Ang kanyang galit at pagtanggi ay nagdulot ng napakalaking lamat sa kanilang ugnayan na tila hindi na matatanggal pa. Habang lumilipas ang mga taon, lalo pang lumalim ang bangin sa pagitan ni Arthur at Bernard. Nagtapos si Bernard ng high school na may mga parangal, maliwanag ang kinabukasan. Nakakuha siya ng scholarship sa isang prestihiyosong art school at sobra-sobra nga ang pagka-proud ni Julian. Ngunit hindi dumalo si Arthur sa seremonya ng pagtatapos. Hindi niya kaya makita ang kanyang anak na ganap ng bakla. Sa araw na umalis si Bernard papuntang kolehiyo, pinanood ni Arthur mula sa malayo. Mabigat ang puso sa mga salitang hindi niya masabi. Mahigpit na niyakap ni Bernard ang kanyang ina. Nagpasalamat sa lahat. Tumingin siya sa kanyang ama sa huling pagkakataon. Umaasa ng tanda ng pagkakasundo. Ngunit tumalikod si Arthur. Habang si Julian ay nakatayo sa pinto, kumakaway habang papalayo si Bernard upang magsimula ng bagong kabanata sa kanyang buhay. Lumingon siya kay Arthur, may halong pag-asa at kalungkutan sa mata. Arthur, hindi pa uli ang lahat. Pakiusap, huwag mong hayaang sirain nito ang pamilya natin. Nanatiling tahimik si Arthur, nakatalikod pa rin sa kanya. Ang bigat ng kanyang mga pagpili at ang sakit ng kanyang pagtanggi ay bumabalot sa kanya. Ngunit hindi niya magawang ayusin ang lamat. Ang mga taon ng pagtanggi ay nag-iwan ng bakas at tila napakahaba ng daan tungo sa pagtubos. Ngunit hindi nila alam ang hinaharap ay may hindi inaasahang pagliko na magpapaharap kay Arthur sa kanyang nakaraan at sa mga resulta ng kanyang mga aksyon. Ang puso ni Arthur ay naging matigas, malamig at hindi matinag. Nawalan na siya ng pag-asa na maging anak si Bernard ayon sa kanyang inaasahan. Ang makita si Bernard na kumpiyansa sa kanyang pagkakakilanlan at nagtatagumpay sa kanyang sariling paraan ay lalong nagpalalim sa pakiramdam ni Arthur ng pagkawala at pagkabigo. Tuluyan na siyang nawala ng pag-asa na magkaroon ng anak na gusto niya. Isang hapon, umuwi si Bernard mula sa paaralan na punong-puno ng pagmamalaki. Katatanggap lang niya ng parangal para sa kanyang likhang sining, isang obra na napili para sa isang prestihiyosong kompetisyon. Bitbit ang sertipiko at liham ng pagbati. Dali-dali siyang pumasok sa sala kung saan nakaupo si Arthur. Nakatitig sa telebisyon habang may hawak na baso ng alak. "Pa, tingnan mo," sabi ni Bernard, puno ng kasiyahan ang boses. "Nanalo ako ng parangal sa aking painting. Ipapakita ito sa isang gallery." Muling tumingin si Arthur. Walang emosyon ang muka. "Sige lang," bulong niya. Agad na bumalik ang tingin sa TV. Walang pagmamalaki, walang pagbati, na mas masakit pa kaysa sa anumang matalim na salita. Nawala ang ngiti ni Bernard. Umaasa siya sa kabila ng lahat na ang tagumpay na ito ay maaaring maglapit sa kanila. Ngunit ang malamig na tugon ni Arthur ay isang malinaw na paalala na ang agwat ay nariyan pa rin, malawak at malalim na. Si Julian na nanonood mula sa pintuan ay nakaramdam ng lungkot. Lumapit siya at niyakap si Bernard ng mahigpit. "Proud na proud ako sa'yo, anak," sabi niya, puno ng paghanga ang boses. "Napakagaling mo talaga." Mahinang ngumiti si Bernard, nakahanap ng kaunting ginhawa sa yakap ng kanyang ina. "Salamat, ma." Pagpasok ni Bernard sa kanyang kwarto, bumigat ang damdamin ni Julian dahil sa pagtanggi ni Arthur. Hinarap niya ang kanyang asawa. Puno ng pagkadismaya at sakit ang mga mata. "Bakit hindi mo makita kung gaano siya kagaling?" Tanong niya na nanginginig ang boses. Hindi sumagot si Arthur. Uminom siya muli. Puno ng galit at sama ng loob ang isipan. Umiling si Julian. Tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata. "Pinaaalis mo siya, Arthur. Sinisira mo ang ating pamilya." Ang katahimikan ni Arthur ay napakalalim. Ang pagmamahal at pagmamalaki na minsan niyang naramdaman para sa kanyang anak ay napalitan ng kanyang kawalan ng kakayahang tanggapin si Bernard kung sino siya. Sa halip na harapin ang kanyang damdamin, nagsimula si Arthur na lunurin ang mga ito sa alak. Mas madalas siyang nasa bar. Iniinom ang kanyang mga sama ng loob at frustration. Ang dating disiplina sa buhay ay unti-unting naglaho, habang siya'y nalululong sa masasamang bisyo.
Hindi nagtagal, lumala pa ang sitwasyon ni Arthur. Nagkaroon siya ng relasyon sa isang babae na nakilala niya sa bar. Naghahanap ng aliw sa kanyang piling habang lalong lumalayo sa kanyang pamilya. Ang kalaguyo ay isang pansamantalang takas mula sa realidad na hindi niya kayang harapin. Ngunit ito ay lalo pang nagdagdag sa problema ng kanyang buhay may asawa. Si Julian na puno na ng responsibilidad na suportahan si Bernard at panadalihing normal ang buhay sa bahay, ay naiyak sa kataksilan ni Arthur. Hinarap niya ito isang gabi. Puno ng galit at desperasyon ang boses. Sinisira mo ang lahat ng ating sinimulan, Arthur. Ang pag-ina mo. Ang pagkakaroon mo ng relasyon. Pinapatay mo ang buong pamilya natin. Si Arthur na lasing at defensive ay sumigaw. Kung hindi mo kinonsinti si Bernard, hindi tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon. Kailangan niyang maging lalaki, hindi kung ano man siya ngayon. Nawasak ang puso ni Julian sa kanyang mga salita. Mas lalaki pa nga si Bernard kaysa sa'yo eh. Sabi niya ng tahimik na puno ng kalungkutan ng boses. Matapang siyang maging totoo sa sarili niya. Masasabi mo bang katulad mo siya? Walang sagot si Arthur. Ang katotohanan sa mga salita niya ay masakit. Ngunit hindi niya kayang aminin ito. Lumabas siya ng bahay, naghanap ng kalinga sa bisig ng kanyang kabit. Iniwan si Julian na umiiyak. Narinig ni Bernard ang argumento mula sa kanyang kwarto. Nakaramdam ng halo-halong kalungkutan at galit. Alam niyang malalim ang pagtanggi ng kanyang ama. Ngunit ang marinig ang masasakit na salita ay isang masakit na paalala na may puwang na ang kanilang pamilya. Isang gabing puno ng tensyon, tuluyan nang bumigay si Arthur. Uminom siya ng marami at masama ang pakiramdam. Hating gabi na nang umuwi si Bernard mula sa isang school event at hinarap siya ni Arthur sa pasilyo. Hindi ko na kaya, Bernard. Lasing na sabi ni Arthur, puno ng galit at pagkabigo ang mga mata. Ayaw na kitang makita sa bahay na to. Mayroon ka lang dalawang pagpipilian. Umalis ka na o aalis ako sa buhay mo. Nakatayo si Bernard, nagulat. Pa, bakit hindi mo na lang ako tanggapin kung sino ako? Pagmamakaawa niya. Umiling si Arthur, malamig at matigas ang ekspresyon. Hindi ko kaya. Kaya pumili ka na. Si Julian na nakikinig mula sa kusina ay dali-daling lumapit kay Bernard. Arthur, hindi mo pwedeng gawin sa anak mo to. Anak mo siya. Tumalikod si Arthur at lalong nagmatigas. Hindi ko na siya anak. Ang mga sumunod na araw ay puno ng hindi matiis na tensyon. Alam ni Bernard na hindi siya maaaring manatili sa lugar kung saan siya hindi tanggap. Mabigat ang puso. Nag-impake siya ng kanyang mga gamit. Naghanda siya na iwan ang tahan ng kanyang kinalakihan. Tinulungan siya ni Julian. Lumuha habang niyayakap siya ng mahigpit. Pasensya ka na, anak. Bulong niya. Sana hindi na lang tayo napunta sa ganitong sitwasyon. Niyakap ni Bernard ang ina. Ang kanilang mga luha ay nagsanib. Wala ka naman pong kasalanan, ma. Maraming salamat sa lahat ng suporta mo, ma. Sa huling tingin sa bahay, umalis si Bernard. Mabigat ang puso sa kalungkutan. Ngunit may determinasyon na bumuo ng buhay na totoo sa kanyang sarili. Pinanood ni Arthur mula sa bintana habang papalayo si Bernard. Isang bahagi ng kanyang puso ay sumasakit sa panghihinayang. Ngunit ang kanyang pride at pagtanggi ay nagpipigil sa kanya na tawagin ang kanyang anak. Habang nagsara ang pinto, naramdaman ni Arthur ang isang pakiramdam ng pagtatapos. Hindi alam na ang desisyong ito ay maghahatid sa kanya ng mga alaala sa mga susunod na taon. Hindi nila alam, ang hinaharap ay may hindi inaasahang pagliko na magpapaharap kay Arthur sa kanyang nakaraan at sa mga resulta ng kanyang naging aksyon. Bumagsak sa kadiliman ang buhay ni Arthur. Ang bigat ng kanyang mga desisyon at ang mga kahihinatnan nito ay labis na bumigat sa kanya. Naging mag-isa siya at nilamon ng pagsisisi. Kaya't nagpakalunod siya sa alak upang mapawi ang sakit. Gabi-gabi, natatagpuan siya sa parehong madilim na bar. Umiinom hanggang sa maglabo ang mundo at maglaho ang kanyang mga alaala.
Nawala ang respeto ng bayan kay Arthur. Iniwasan siya ng kanyang mga kasamahan, lumayo ang mga kaibigan, at naging pamilyar na mukha siya sa mga rambulan sa bar gabi-gabi. Ang dating disiplinado at respetadong pagkatao niya ay napalitan ng anino ng isang tao na nawawala at nilamon ng sariling mga demonyo. Isang maulan na gabi, nakasandal si Arthur sa bar. Hawak ang kanyang karaniwang inumin, bumukas ang pinto, at pumasok ang isang lalaki. Iniwaksi ang ulan sa kanyang damit. Magara ang kasuotan at may kumpiyansang aura. Umupo siya sa tabi ni Arthur at umorder ng inumin. Sa kanilang pananahimik, napansin ng lalaki ang bakas ng pagod sa mukha ni Arthur. Mukhang ang lalim ng pinagdadaanan mo ah. Sabi ng lalaki, kalmado at maunawain ang boses. Umungol si Arthur, walang gana makipag-usap. Araw-araw mahirap, araw-araw mabigat. Bulong niya. Hindi nangulit ang lalaki. Uminom lang ng kanyang alak at naghintay. Makalipas ang ilang minuto, nakaramdam si Arthur ng kakaibang pangangailangan na maglabas ng saloobin. Nawala lahat ng mahalaga sa akin. Mahina niyang sabi. Pamilya ko, anak ko, dahil hindi ko siya matanggap. Nakikinig lang ang lalaki ng maigi, nag-iisip ang muka. May mga bagay talagang mahirap tanggapin. Tugon niya. Pero hindi pa huli ang lahat para magbago. Tumingin si Arthur sa kanya ng may pag-aalinlangan. Hindi mo naiintindihan. Ang anak ko. Bakla siya. At ako, hindi ko siya matanggap. Tinulak ko siya palayo. Ngayon wala na siya. Tumango ang lalaki. May bakas ng pagkaunawa sa kanyang mga mata. Mas naiintindihan ko kaysa pa sa iniisip mo. Bakla rin ako. Sabi niya, malumanay pero matatag ang tono. Pero hindi iyon lahat ng pagkatao ko. Bahagi lang iyon ng kung sino ako. Napanganga si Arthur. Hindi tugma ang lalaki sa mga stereotype na kanyang pinanghahawakan. Tao lang siya, tulad ng iba. Paano mo hinaharap yan? Tanong ni Arthur. Halo ng kuryosidad at desperasyon ang boses. Ngumiti ng bahagya ang lalaki. Sa pamamagitan ng pagiging totoo sa sarili ko at paghahanap ng mga taong tatanggap sa akin kung sino ako. Ang pamilya, kung tunay na nagmamahal ay darating din sa kalaunan. Kailangan lang ng oras. Pero sulit lahat ng paghihintay. Tahimik si Arthur, sinasalo ang mga salita. Nabuksan ang kaunting pader sa puso niya. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang maliit na daan patungo sa pag-aayos. Lumipas sa mga araw at linggo at palaging iniisip ni Arthur ang kanilang pag-uusap. Nagkaroon ng maliit na pagbabago, pero mahirap baguhin ang dating ugali. Isang gabi, bumalik siya sa bar nang marinig niya ang isang grupo ng kalalakihan na nag-uusap. Pinagtatawanan at nilalait nila ang isang tao. Puno ng kalupitan ang mga salita. Hindi mo ba alam yung taong na yun? Akala niya ang galing-galing niya dahil lang bakla siya. Akala niya espesyal siya. Nag-init ang dugo ni Arthur. Ang mga insulto ay nagpapaalala sa kanya ng mga panahon na tinanggihan niya si Bernard. Hindi na niya mapigilan ang galit. Hinarap niya ang mga lalaki. Tumahimik kayo. Singhal niya. Wala kayong alam tungkol sa kanya. Ang isa sa mga lalaki ay nagsalita. At sino ka para ipagtanggol siya? May lambot ka rin ba sa mga bakla? Sumabog ang galit ni Arthur. Sinuntok niya. Sapul sa muka ang lalaki. Nagsimula ang rambulan. Lumipad ng mga kamao at nagbagsakan ng mga upuan. Nagkagulo ang bar habang nakipaglaban si Arthur ng buong tapang, dala ng taon ng naipong pagsisisi at galit. Dumating agad ang mga pulis. Pinatigil ang laban at dinala si Arthur sa kulungan. Habang nakaupo siya sa malamig at matigas na selda, naramdaman niya ang bigat ng kanyang mga ginawa. Mag-isa siya. Lantad ang mga kahihinatnan ng kanyang mga desisyon. Sa katahimikan ng selda, pinag-isipan ni Arthur ang kanyang buhay. Inisip niya si Bernard, ang sakit na kanyang dulot at ang relasyon na kanyang winasak.
Namuo ang mga luha sa kanyang mga mata, habang nauunawaan ang lalim ng kanyang mga pagkakamali. Ang lalaki sa bar ay nagbigay sa kanya ng pag-asa, pero ngayon, nakaharap siya sa mga katotohanan ng kanyang ginawa. Kinabukasan, dumating si Julian sa presinto. Puno ng pag-aalala ang kanyang muka. Tumanggap siya ng tawag sa kalagitnaan ng gabi at nagmadaling pumunta. Habang tinitingnan niya si Arthur na nakaupo sa likod ng rehas, sumasakit ang kanyang puso para sa lalaking minahal niya noon. "Arthur," malungkot niyang sabi, puno ng kalungkutan ang boses. "Ano bang ginawa mo?" Tumingala si Arthur. Pula ang mga mata at puno ng pagsisisi. "Pasensya na, Julian. Marami akong pagkakamali. Hindi ko alam kung paano haharapin ang lahat. Hindi ko alam kung paano ko haharapin si Bernard." Huminga ng malalim si Julian. Nangingilid ang mga luha. "Hindi pa huli ang lahat, Arthur. Pwede mo pa rin itama ang mga mali. Pero kailangan mong maging handa para magbago." Tumango si Arthur. Isang luha ang dumaloy sa kanyang pisngi. "Gusto ko, Julian. Gusto kong itama ang lahat para kay Bernard. Hindi ko lang alam kung papaano." Iniabot ni Julian ang kanyang kamay sa pagitan ng mga rehas. "Magtutulungan tayo. Pero una, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan ng iyong mga ginawa at tanggapin kung sino si Bernard." Hinawakan ni Arthur ang kanyang kamay. Isang maliit na pag-asa ang sumiklab sa kanyang puso. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang sulyap ng kinabukasan, kung saan pwede niyang buuin muli ang mga pira-pirasong bahagi ng kanyang buhay at ayusin ang mga nasirang ugnayan sa kanyang anak. Lumipas ang mga buwan at nakalaya na si Arthur mula sa bilangguan. Iba na ang mundo sa labas. Mas malamig at mas malupit. Nandoon si Julian upang salubungin siya. Bakas sa mukha ang pag-aalala pero puno ng pag-asa. Gusto niyang maniwala na muling makakabalik si Arthur sa dati niyang sarili, na maaari niyang maayos muli ang kanyang buhay at paglapitin ang mga nasirang ugnayan kay Bernard. Sinubukan ni Arthur na makibagay, ngunit ang mga anino ng nakaraan ay patuloy na nakadikit sa kanya. Nanatili siyang wasak, binabagabag ng kanyang mga pagkukulang at bigat ng kanyang mga aksyon. Ang mga pagtatangka niyang muling makipag-ugnayan kay Bernard ay sinuklian ng katahimikan dahil nagpakalayo si Bernard, nakatuon sa sariling buhay at paghilom mula sa mga sugat na dulot ng kanyang ama. Dumating ang matinding pagsubok sa buhay may asawa ni Arthur at Julian. Ang dating pagmamahalan ay napalitan ng mga taon ng sakit at sama ng loob. Lalong lumayo ang kanilang relasyon. Nagiging mas hindi matatag. Sa kabila ng walang pag-aalinlangang suporta ni Julian, hindi makatakas si Arthur sa kanyang mga pagkakamali. Lumipas ang 25 taon at nangyari ang hindi maiiwasan. Naghiwalay si Arthur at Julian. Naging biktima ang kanilang relasyon ng mga taon ng kaguluhan at hindi matutugon ng sakit. Lalong nagpatuloy ang pagguho ng buhay ni Arthur. Mag-isa at puno ng galit. Lalo siyang nagpakalunod sa alak. Pinapatay ang kanyang sarili sa katotohanan ng kanyang wasak na buhay. Isang gabing puno ng alak, muling nasangkot si Arthur sa isang away. Brutal ang alitan at tinawag ang mga pulis. Inaresto si Arthur at dinala sa selda. Ang malamig at matitigas na dingding ay pamilyar na tanawin. Naramdaman niyang wala na siyang pag-asa. Naniniwalang ito na ang katapusan para sa kanya. Kinabukasan, dinala si Arthur sa opisina ng kapitan. Nakayuko ang ulo. Pagpasok niya sa silid, natigilan siya. Nakaupo sa likod ng mesa, suot ang uniforme ng kapitan ay si Bernard, ang kanyang anak. Ngayon ay isang respetadong opisyal ng batas. Tumingin pataas at nagtagpo ang kanilang mga mata. "Bernard?" Bulong ni Arthur na pumutok ang boses sa emosyon. Tumayo si Bernard, hindi mabasa ang ekspresyon. "Kumusta po, itay?" Nakadaga ng bigat ng mga taon at sakit na kanilang pinagdaanan sa hangin. Napuno ng luha ang mga mata ni Arthur. Tinatangay ng pagsisisi at panghihinayang. "Patawarin mo ako, Bernard.
Sa lahat ng bagay, sa lahat ng ginawa ko. Lumutang ang lambing sa mga mata ni Bernard at lumapit siya sa kanyang ama. Alam ko, Itay, alam ko. Bumigay si Arthur, humagulgol na walang tigil. Sinira ko ang lahat. Tinulak kita palayo. Hindi kita tinanggap. Ipinatong ni Bernard ang kamay sa balikat ng kanyang ama. Nag-aalok ng bihirang sandali ng aliw. Alam ko po, at mahirap iyon. Pero nahanap ko na po ang aking daan. At gusto ko pong malaman niyo, Itay, na narito ako para tulungan ka ngayon. Tumingin si Arthur. Ang mga mata ay humihingi ng kapatawaran. Mapapatawad mo pa ba ako? Dahan-dahang tumango si Bernard. Matagal ko na pong nagawa, Itay. Inabot ako ng mahabang panahon. Pero nahanap ko na po ang kapayapaan ko. At gusto ko pong tulungan kayo na mahanap rin ito. Pinalaya si Arthur sa tulong ni Bernard. Ngunit ang tunay na paglalakbay patungo sa pagbabalik loob ay nagsisimula pa lamang. Ipinakilala ni Bernard si Arthur sa kanyang pamilya. Isang asawa at 2 anak na malugod na tinanggap si Arthur. Ang buhay ni Bernard ay nag-iba. Natuklasan niyang mas komplikado ang kanyang tunay na pagkakakilanlan kaysa sa kanyang pagkakaintindi noong bata pa lamang siya. Nakahanap siya ng pagmamahal at kaligayahan sa paraang naiintindihan niya at nagtayo siya ng buhay na kanyang ipinagmamalaki. Ang pagtanggap at kapatawaran ni Bernard ay naging simula ng pagbabago kay Arthur. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang isang sinag ng pag-asa. Sa paggabay ni Bernard, nagsimulang dumalo si Arthur sa simbahan. Naghahanap ng aliw at gabay. Mabagal ang paglalakbay at puno ng mga pagsubok. Ngunit sa bawat hakbang, naramdaman ni Arthur ang paggaan ng kanyang dinadala. Nahanap niya ang aliw sa komunidad. Unti-unting binubuo muli ang kanyang pananampalataya at pagkakakilanlan. Ang simbahan ay naging isang lugar ng kanlungan, kung saan maaari niyang harapin ang kanyang mga demonyo at humingi ng kapatawaran. Ang pagbabago ni Arthur ay hindi madali, ngunit ito ay taos-puso. Inialay niya ang kanyang sarili sa pagtulong sa iba, gamit ang kanyang sariling kwento bilang patunay sa kapangyarihan ng pagbabalik loob at kahalagahan ng pagtanggap. Habang lumilipas ang mga taon, lalong lumalim ang relasyon ni Arthur at Bernard. Nagsalo sila ng mga sandali ng tawa at saya. Pinagaling ang mga sugat ng nakaraan. Nahanap ni Arthur ang kapayapaan sa pagmamahal ng kanyang pamilya at suporta ng kanyang komunidad. Hindi na siya ang taong kinain ng galit at pagtanggi, kundi isang amang matagpuan ang daan pabalik sa kanyang anak. Sa huli, ang pagbabalik ni Arthur ay hindi lamang tungkol sa paghahanap ng kapatawaran mula kay Bernard, kundi pati na rin sa pagpapatawad sa kanyang sarili. Sa kanyang paglalakbay, natutunan niya ang tunay na kahulugan ng pagmamahal at pagtanggap, at ang kapangyarihan ng pananampalataya na magpagaling ng kahit anumang malalim na sugat.